Hi, hello guys! So for today's video, meron lang po akong gustong sasagutin sa inyo ng mga katanungan. May mga nagtatanong po kasi sa akin kung ano daw po yung evil eye at kung gaano po ito katotoo at kung meron bang panglaban po dito or pangkontra sa evil eye. Okay, so ngayon itong video na to, i-share ko lang po yung aking personal knowledge about dyan sa evil eye na yan, okay? Para sa akin po based on my experience, para sa akin ang evil eye ay totoo po yun. So may mga nagtatanong, ano ba yung evil eye? At totoo ba talaga? Yes, totoo po yun. Yung evil eye po kasi, para siyang negative energy. Bunga ng inggit na nararamdaman o inggit sa puso ng isang tao. Okay? Di ba may mga instances na pag may magandang mangyayari sa'yo, binabalita mo. Halimbawa, uy, tataas yung sahod namin, itataas sahod ko. Siyempre, ikakalat mo yan. Ngayon, siyempre, may ibang tao dyan hindi mo alam, malakas yung negative energy niya. Malakas yung inggit niya sa katawan. Therefore, yun po yung nai-evil eye. Siya yung nagbibigay ng evil eye doon sa nagkukwento. Ngayon, doon po nagkakatotoo yung tinatawag na nauusog. Kasi, dahil nga gawa dun sa inggit na yon. Pero di sa mga taong may evil eye, hindi nila alam na nakaka-cost na pala sila ng hindi maganda doon sa nagkukwento ng maganda. Nagets mo? Halimbawa, merong isang tao, makakapag-abroad na, syempre halimbawa, ayan, nakapasa na siya sa ganyan, makakapag-abroad na siya, syempre ikukwento niya sa mga kaibigan niya, ikukwento niya sa mga kamag-anak niya, hindi niya alam, yung isa sa mga pinagkakwentuhan niya is malakas yung inggit sa katawan, malakas yung inggit sa puso niya. Yun na po pumapasok yung evil eye, yung negative energy. Syempre, kapag ang tao malakas ang inggit sa katawan, may iba kasing tao, ayaw nila na nakakarinig ng maganda sa kapwa nila. Yun, doon po malakas ang kanilang negative energy. Yun po yung evil eye. Siyempre, pag may tao na nakakarinig na magandang kwento, doon may magandang nangyayari doon sa kaibigan niya, doon na kumukunot yung noon niya, sumisimangot na deep inside her heart is puno na ng inggit. So, hindi niya alam, nakakapag-cast, okay, nakakapagbigay na siya ng evil eye doon sa nagkukwento ng magandang nangyayari. So therefore, yung mga taong mahilig magkwento na, uy, makakapasa ako sa ganito, ay, na-increasean ako, uy, na-promote ako. Usually, hindi natutuloy. Okay? Halimbawa, ay, pupunta kami sa Japan, magbabakasyon kami sa Japan, ganito, ganyan. Next week, hindi niya alam, pagkwentuhan niya, malakas yung evil eye, malakas yung negative energy. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao masaya pag nakakarinig sila ng maganda sa kapwa nila. May ibang tao, malakas ang inggit sa katawan. At hindi nila alam, yung taong yun, yung malakas yung inggit sa katawan nila, is nakakapag-cast, okay, nakakapagbigay na sila ng negative or evil eye doon sa taong nagkukwento ng magandang mangyayari. So therefore, yun yung nauusog, hindi natutuloy. Kaya kayo, lagi ko po kayong ina-advise, kapag may magandang nangyayari, or may mga plano kayo sa buhay, or halimbawa, mai-increase sahod nyo, or mapopromote kayo sa trabaho, o ikukwento nyo, uy, mapopromote kami, ganito, ganyan. Mai-increasean kami ng sahod. Kinuwento nyo agad, inunahan nyo. Hindi nyo alam kasi yung mga pinagkakwentuhan yung tao, hindi nyo alam, hindi lahat yun masaya para sa inyo. At hindi alam nung taong yun na malakas ang negative energy niya. Although, nararamdaman niya na naiinggit siya at sumisimangot siya kasi hindi naman lahat talaga ng tao is masaya kapag nakakakita sila ng may magandang nangyayari doon sa kapwa nila. Okay? Yun po yung nagkakas ng evil eye. Kaya usually yung iba, nauudlot kung ano man yung magandang nangyayari. Katulad na, halimbawa, naudlot yung promotion kasi pinangalandakan mo na agad. Diba? Naudlot yung pag-a-abroad kasi ikinuwento mo na agad. Hindi mo alam, yung isa sa mga napagkwentuhan mo is malakas po yung kanyang negative energy. At yung taong yun, yung may negative energy, hindi niya alam is nakakapagbigay na siya ng
nakakapagbigay na siya ng bad energy due sa taong nagkukwento. Kaya ang ending, nai-evil eye yung nagkukwento ng maganda. Hindi natutuloy, nauudlot. In short, sa Tagalog, nauusog. Kaya nga, di ba, may ibang tao nagsabi na, ay, puwera usog, puwera usog, puwera usog. So, yun po yung evil eye. So, ngayon, ang pinaka-technique lang naman dyan, lagi ko itong sinasabi sa'yo, ito ginagawa ko po ito. Kapag may mga plano kayo sa buhay, or may nararamdaman nyo may magandang mangyayari sa inyo, halimbawa mapopromote kayo or tataas sahod nyo or kung ano pa yung magandang mangyayari, itikom nyo na lang bibig nyo, itikom nyo, huwag nyo na lang ipagkalat, ikwento mo na lang kapag nangyari na. Okay, kasi may iba kasing tao sa sobrang saya nila, nakakaligtaan nila dahil sa sobrang saya nila, naikukwento nila, na ibubulalas nila. Kaya minsan di nila alam, yung napagkukwentuhan nila is malakas yung inggit sa katawan, malakas yung negative energy. Kaya yung negative energy, yung sumisimangot siya, nakakapag-cast na siya ng kamalasan dun sa taong nagkukwento na maganda. Kaya ang nangyayari, ang ending, hindi natutuloy yung magandang mangyayari. Kaya payo ko sa inyo, pag may mga magandang plano kayo, may mga plano kayo na balak nyo talagang gawin, magagandang plano, or mga magandang mangyayari, huwag nyo na lang po ikwento. Okay, itikom nyo na lang bibig nyo. Isa pa, pwede din po kayo magsuot ng anti-evil eye. Okay, ang anti-evil eye bracelet po, or Tai Sui bracelet, isa po yan sa mabisang pangontra. Okay, mabisang pangontra laban sa mga negative energy, laban sa mga taong naiinggit. Alam naman po natin sa totoo lang, hindi lahat ng tao masaya kapag nakikita nila yung kapwa nila na may magandang nangyayari. Danas na danas ko yan. Yung iba nagko-congrats sa'yo, pero deep inside, nagagalit sila, naiinggit. Kasi nga, iniisip nila parang napag-iiwanan na sila, yung gusto nilang mangyari, nangyari sa iba. Kaya ganun. Kaya umiwas po kayo na magkwento-kwento kung sakali may magandang mangyayari sa buhay nyo, or may mga magaganda kayong plano, kasi baka mamaya hindi talaga matuloy yan. Iwasan nyo na lang po magkwento-kwento, at higit sa lahat, pwede po kayo magsuot ng mga anti-evil eye. Marami akong klaseng anti-evil eye na bracelet. Okay? Pangontra po yun para sa mga negative energy, sa mga taong malakas ang negative. Kasi hindi yung mga taong may malakas ang negative energy, hindi nila alam. Although nararamdaman nila, may inggit sila sa katawan nila, pero hindi nila alam, malakas na yung negative energy nila at nahahawahan, napapasahan na yung negative doon sa mga taong nagkukwento, kaya hindi nga natutuloy. Nauudlot yung mga magandang mangyayari. Kaya sa tingin ko, payo ko na lang, huwag na lang po kayo magkwento-kwento yung mga plano nyo sa buhay. At magsuot po kayo ng mga pangontra. Lalong-lalo na po ang anti-evil eye, pwede po yung pangontra sa mga negative energy, at Tai Sui bracelet po. Very effective po yan para hindi nyo ma-absorb yung negative energy na dala-dala ng mga kaibigan po ninyo. Kasi sa totoo lang, ang daming taong mainggitin pero hindi nila alam, nakakapag-carry over na sila ng negative energy at napapasahan po nila dun sa taong positive, doon sa nagkukwento ng maganda. Kaya ang ending, yung taong nagkukwento ng magaganda na mangyayari is sila yung nai-evil eye. Dulot nga ng doon sa negative energy na doon sa napagkwentuhan nila na hindi nila alam, malakas ang inggit. Malaki ang inggit. Kasi may mga tao talagang ganun na mainggitin, na crab mentality. Hindi talaga maiiwasan yan na may mga tao talagang ganun. So, yun na lang po yung pinakapayo ko na kailangan is shut your mouth. Pag may mga plano kayo or may magandang mangyayari, yung mga magandang mangyayari pa lang, ikwento nyo na lang kapag nangyari na. Kapag nangyari na, tsaka nyo na ikwento. Pero hanggat hindi pa nangyayari, huwag nyo muna ipagkalat, huwag nyo muna ikwento-kwento. Kasi minsan sa sobrang excited nyo, kwento kayo ng kwento, nadudal sa dila nyo. Kaya usually, ayan, nauusog. Yun yung tinatawag na uusog, hindi natutuloy. Diba, magbabalak kayo mag-ibang bansa, kasi hindi natutuloy kasi nakakwento nyo. Huwag nyo na lang ikwento. Isarilinin nyo na lang muna. Tapos magsuot po kayo ng anti-evil eye or any kind of protection, Tai Sui bracelet. Pwede po para pangkontra doon sa mga malas na pwede nyong ma-absorb. Pangkontra sa evil eye. Pangontra sa bad omen. Pangontra sa bad luck. Ika nga.
na pwede nyong ma-absorb. So, sana naging malinaw po itong video na to at nagets nyo po yung mga pinagtatatalak ko dito. At, ito pong video na to is magiging reference po doon sa mga nagtatanong about evil eye. At ang anti-evil eye, yung anti-evil eye, yun na po yung pangontra. Kaya nga anti, pangontra sa mga evil eye. Yun po yung mga bracelet, necklace, earrings na anti-evil eye at tai sui bracelet, very, very effective. Yun lamang po, again, maraming salamat po sa inyo at sana po nakapagbigay ako sa inyo ng kaliwanagan regarding sa evil eye. Totoo po ang evil eye. Kaya mag-ingat sa mga binibigkas nyo, lalo na yung mga magandang mangyayari sa inyo at yung mga plano nyo sa buhay. Shut your mouth. Yun lang po yung pinaka ma-i-recommend ko sa inyo. Okay, yun lamang po. Maraming salamat and God bless.